Puno tayo ng mga Pilipinong uhaw sa pangangailangan na makapagtrabaho. Kagaya ng isang ordinaryong mamamayan, kinakailangan niyang maghanap buhay upang siya'y mabuhay. Survival of the fittest, ika nga. Isang uri ng hanap buhay na kilala dito sa bansa ay ang agrikultura. May mga taong naging matagumpay ang buhay dahil sa hanap buhay na pang-agrikultura. Pero sa likod ng mga tagumpay, ay nagkaroon din ng mga isyu at suliraning nais nilang malampasan. May mga magsasakang sila na mismo ang naglilinang ng kanilang mga pag-aaring lupa katulad ni Mang Nelson Maula na patuloy na pinangangalagaan ang ipinagkatiwala sa kanya ng kanyang ama. Tinataniman niya ito ng langka, santol, saging at iba pang puno. At dahil sa mahirap maghanap buhay sa sektor ng agrikultura, hindi hihigit pa sa 500 piso ang kanyang kita bawat araw. Ako si Nelson Maula. At siya po magsasaka. Kuya, ano yung mga ginihimod di diha sa kahan? Tatanumhin umay. Makuri ba? Hindi naman. Gano'ng kadami ang mga bagong mga magsasakang nagtatrabaho taon-taon? Madami. Nadagdagan kayo? Nadadagdagan. Bakit kaya? Mahirap. Yun naman ang ginagawa. Ano sa tingin mo yung maging dulot or epekto nito? Dahil doon. Yung maraming magsasaka ba? Next question. Okay! Sige, continue lang. Ano yung sahod nyo taon-taon? Depende. Pag maganda yung kita, dami yung sahod. Malaki-laki yung sahod. Mahirap ba ang pagiging magsasaka? Mahirap naman. Ako si Marlon Morello. Ako isang magsasaka. Si Jade Mark Barong, masaya at kontento sa kanyang nakagisnang mundo, ang pagsasaka. When I was 5 years yata, nagtatanim na kami. Tumutulong na ako kay Papa. Katulad ng pamilya ni Jade, maraming magsasaka sa lugar nila at karamihan sa kanila ay naniniwalang mahirap ang buhay. Isa sa mga rason dito, wala silang patubig. Kaagapay ang SPISP, ibinahagi din ni Jade Mark sa mga magsasaka ang kanyang kaalaman sa makabagong teknolohiya ng agriculture at water management. Itinuro ni Jade ang organic farming, ang production cost analysis, ang cropping calendar. Si Jade, 10 ng kanyang mga kasama, maraming nabago sa kanilang mga sarili at malaki ang nabago sa kanilang lugar dahil sa patubig.
Bata pa siya at alam niyang lagi siyang may pag-aalaya ng kanyang tagumpay, ang kanyang sarili, ang kanyang pamilya, at higit sa lahat, ang kapwa niya, magsasaka. I love farming. Yan ang buhay ko. Nagbibigay ng libreng pagsasanay sa pagsasaka sa mga kalalakihan na hindi hihigit sa isang high school graduate. Maaari ring may edad na at may kaya pa ang katawan ang pagbibigyan ng libreng pagsasanay. Umaabot ng 3 buwan ang kanilang pagsasanay. Tuwing Lunes, Miyerkules at Biyernes sa isang linggo. At kapag lumiliban sa klase, ay may binabawi nila ito sa ibang araw. Mahigit 250 square meters ang nasasakop na lupain ng Leyte Techno Demo Training Farm. Ito ay pag-aari ng pamahalaan ng Palo. Layunin nito ang paunlarin ang ekonomiya at makapagbigay ng sapat na kaalaman para sa susunod na henerasyon ng mga magsasaka.